Kids presents Cartoon Network. Juan Maria Presiditas Navarro Gutierrez for detailed class is hereby approved. Articles of impeachment laban kay Ombudsman Gutierrez inakyat na sa Senado. Paglilitis sa Ombudsman target simulan sa Mayo. Gutierrez bumuelta. My conscience is clear. I have done nothing wrong. Mag-inang Pinay na namatay sa lindol at tsunami sa Japan, kinilala na. Isa sa mga biktima nakausap pa raw ang kapatid dito sa Pilipinas ilang minuto bago rumagasa ang tsunami. Ilang mga Pinoy sa Japan ayaw pa rin bumalik sa Pilipinas. Sa Action Metro, Mamang Super nag-ala superhero, 3 hold-upper mag-isang hinuli at 2 lalaki patay dahil sa unsehan. Lagpas kalahati ng mga depositor ng na-bankrupt na Bangko Filipino posibleng makatanggap na ng pera ngayong linggo. Sa Action Abroad, Sydney, Australia, sinalanta ng malaondoy na ulan at baha. At pilot episode ng pinakabagong drama serye ng Kapatid Network humataw sa ratings. Sa Makata Super Video! Maliliit na kabayo ay biglang pumasok nang ito ay sakyan ng 2 pandakekong. At mula sa Dancing Brothers ng Todo Bigay, tungkol ang kwento ng miyembrong pasaway. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong Martes sa 22 ng Marso. Ang maaksyong balita. Laking gulat po ng isang taxi driver nang makabangga siya ng isang lalaki sa Quezon City kagabi. Hindi raw niya ito napansin dahil ang lalaki bigla na lang nahulog mula sa footbridge. Ikwento mo, Ryan Ang. Hindi raw akalain ng taxi driver na si Ruben Sanchez na tawang namataan na nalaglag mula sa isang overpass at nasagasaan sa Quezon City kagabi. Kwento niya, nakita niya nahulog mula sa itaas sa isang puting bagay habang tinatahak niya ang EDSA Cubao. Binaliwala raw nito pero nabigla siya nang biglang umangat ang kanyang taxi habang umaandar ito. Nang tignan niya ang ilalim ng sasakyan, nakita niya ang isang lalaki. Sagasaan ko lang siya, hindi ko siya nabangga. Wala ng pulso ang biktima ng suriin ng rescue team. Pero sinubukan pa rito isugod sa pinakamalapit na ospital. Idineklara ang dead on arrival ang biktima. Git ng driver. Mukhang intensyon talaga ng lalaki na mapatiwakal. At kahit na magpreno raw siya, hindi pa rin maiiwas sa mabangga ang di pa nakilalang biktima. Pagdating ko ganyan, saktong nalaglag sa harapan ko. Kaya walang time talaga na iwasan o prenuhan. Talagang masasagasaan talaga. Ayon sa otoridad, kung may testigo po na sinasabing talaga may pakamatay po yung nasa taas, ano po yung mangyayari? Mapapawalang sala siya. sa ngayon, naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng taxi. Ryan Ang, News 5. Patay sa tama ng barila ang 2 magkaibigang lalaki sa lungsod ng Caloocan. Ang nakikitang motibo ng mga pulis, onsehan sa iligal na gawain. Ikwento mo, J.D. Castro. Nay, kilala nyo? Ano nyo po? Ano kayo to? Walang tigil sa pagyak si Aling Erlin na biray na matagpo ang duguan ng kanyang anak sa barangay 176 Bagong Silang, Caloocan kagabi. Patay sa tama ng bala sa ulo ang kanyang anak na si Joselito, pati ang kabarkada niyang si Romel Bola. Kung meron kang konsensya, bakit ginawa mo? Mabait naman yung anak ko. Nadamay lang siya. Nadamay lang siya. Aminado si Aling Erlinda, dati nang nakulong ang kanyang anak dahil sa pagnanakaw, lalo na sa kasama ng anak na napatay kagabi. Yung Runel na yan, na-frame up yung anak ko. Dinamay niya. Nanay, bakit kami ginagawa? Tingin ng mga pulis, posibleng onsihan sa kita sa ilegal na gawain ang motibo sa pagpatay. 4 na lalaki raw ang nakita sa lugar pagkatapos ng krimen. May 4 daw na naglalakad. Kasi ito madilim kasi ito kanina walang ilaw. So maaring yung 2 yun, nung nakaraang mga pagnanakaw nila na nagkaroon ng hindi pantay na partihan. So
So niyari sila dito sa madilim na area ito. Ikinasana ng mga pulis ang isang manhunt operation laban sa mga suspect. Jay De Castro, News 5. Samantala, sa ibang balita naman, pinulong ngayong araw ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ang depositors ng ipinasarang Bangko Filipino. Ang ilan sa kanila hindi mapigilang mag-alala kung kailan pa nila makukuha ang kanilang pera. Christina Lazo, ikwento mo. Yun ang makakatulong sa akin, wala man. Ganito na lang ang iyak ni Lola Henriqueta dahil sa pag-aalala sa nakadeposito niyang pera sa pinasaradong Bangko Filipino. Dalawa kasi ang bank accounts niya rito. Isang may lamang 250,000 pesos at ang isa pa, 220 pesos naman ang deposito. Lahat ng ito pinagpagura niyang kitain sa paglalabada ng 3 beses kada araw mula pa 1967 o mahigit 40 taon. Pero dahil sa nangyari sa bangko, ultimong pasahe at pambili ng gamot sa sakit na meningitis, pinoproblema niya. Presidente, tulungan naman lang sana yung mga depositor. Isa lang si Lola Henriqueta sa halos 500 depositors ng Bangko Filipino na dumalo sa forum ng PDIC kanina. Hindi naman maiwasan maubusan ng pasensya ang ilan sa kanila. Sisikap po namin na mabayaran as soon as possible. Sinisikap yung bayaran, pero ang tanong ko, dapat hindi pa wala mo ba kayong patakaran na kung halimbawa, mas mababa dun sa 500,000, yun ang uunahin nyo. Sa Biyernes, March 25, target ng PDIC simula ng pagbabayad sa depositors na hindi hihigit sa 5,000 ang deposito, na walang utang sa bangko at hindi nagbago ng address. Pero gaya ng naunang paalala ng PDIC, kailangang mag-file ng deposit claim form at magpresenta ng 2 valid IDs. Ang mga may higit 5,000 ang deposito, kailangan din nilang ipakita ang kanilang proof of deposit, gaya ng passbook, ATM o checkbook. 4 na buwan ang target na makumpleto ng PDIC ang pagsauli ng pera sa depositors. We have to examine the records and we have to establish that there indeed was funds flow. The second level is to verify the claims itself based on documents submitted. Para sa iba pang tanong at schedule ng susunod na Depositors Forum, maaaring tumawag sa PDIC sa numerong 841-4630 o 841-4631 o kaya'y mag-log on sa www.pdic.gov.ph. Tinatayang nasa 9.4 billion pesos ang insured deposits ng Bangko Filipino. Pero giit ng PDIC, nakadepende sa estado ng records ng bangko kung gaano kabagal o kabilis bago mabayaran ang mga depositors nito. Christina Lazo, News 5. Imbis maliwanagan, nagduda ang mismong Kamara kung dapat ba talagang ipasara ang Bangko Filipino. Sa pagdinig kanina ng Committee on Banks and Financial Intermediaries, magkaiba ang datos na ipinakita ng Bangko Sentral at Bangko Filipino. Git ng BSP, kulang na ang pondo ng bangko para magpatuloy sa operasyon. Mas malaki pa raw ang utang nito kaysa assets o pera at mga ari-arian. Pero sabi ng Bangko Filipino, mahigit 20 bilyong piso pa ang kanilang assets. Hindi rin daw sila malulugi kung dati pa ibinigay ng BSP ang ipinagutos sa kanilang 25 billion rehabilitation package. Tinatayang mahigit 170,000 ang depositors ng Bangko Filipino. Aray, napo niya. Wala daw malaki na nakakapuwing, kaya maliliit, huwag niyong malitin. Paamay maigsi, abay kaya rin. Sa pangangabayo, ay di nabibitin. Ang kawawang cowboy kapag minamalas, pag kabayo ay nagwala, buto'y halos malagas. Subalit may unanong magpapakitang gilas, pero nahulog din nang ito'y tumulas. Ay nako, walang sinabi sa akin yang nasa likod ko. Malit kasi Abat may naghamong di rin ganong kalakihan, astig kong pumorma, atin pong pagbigyan. Si Lian Guerrero, kung siya daw ay bansagan, di pa binabaril, ay bagsak na sa damuhan. Kung mataas ang inyong pangarap, sa pag-aaral muna ay magsikap. It's trivia time! Alam nyo ba na may monocular vision ang mga kabayo? Ang ibig sabihin nito, dalawang imahe o two different pictures
At the same time, ang nakikita ng kanilang dalawang mata. At upang ito ay may iwasan, kailangan muna nilang gumamit ng blinders o yung takip na nilalagay sa mata ng kabayo para hindi sila masilaw at makakita ng tulad ng sa mga tao na may binocular vision naman. Speaking of kabayo, pag may nakita po kayong tao na sobrang bilis ang takbo na para pong kabayo, may naniningil sa kanya, panigurado. Ito pa rin po si Makata. Nagbibigay naman ng informasyon, edukasyon at leksyon dito lang sa Aksyon! Wow! Susunod sa aksyon. Mahigit 200 kongresista bumoto pabor sa impeachment ni Ombudsman Merceditas Gutierrez kagabi. Say dito ni Gutierrez, abangan. Mag-inang Pinoy kumpirmadong kasama sa mga namatay sa lindol at tsunami sa Japan. Iba pang Pinoy na naapektuhan ng kalamidad. Kumusta naman kaya? Paghaharap ni na People's Champ Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. matutuloy na raw? At robot na pakialamero ng mabuking ayaw pang umamin. Abangan yan sa Makata Super Video! Hindi lahat ng bleach ay magkakapareho. Sinubukan namin ang Thick Domex Bleach. Nag-ala superhero naman ang tsuper ng isang jeep sa Quezon City kagabi. Mantakin nyo, 3 menor de edad ang mag-isa niyang hinuli matapos nilang hold upin ang isa niyang pasahero. Ikwento mo, Ryan Ang. Puno na masasalamat si Jonalyn Laude sa ginawang pagtulong sa kanya ng jeepney driver na hold upin siya na 3 binatilyo kanina madaling araw. Kwento ng biktima, nakaupo siya sa dulong bahagi ng jeep na sumakay sa binatilyo. Habang sumabit sa stribo, ang dalawa niya kasama sa Quezon Avenue. Maya-maya pa, tinutukan siya ng kutsilyo ng isa. Sa takot, ibinigay na lang daw niya ang kanyang bag at mabilis nang bumaba ang 3. Pero si Mamang Chuper, itinabi ang kanyang jeep para ibaba ang mga pasahero at agad hinabol ang mga suspect. Natras po ng mabilis, tapos pagka ano po ng timog, biglang lumiko na lang po yung jeep. Kasi doon po tumakbo yung 2 bata. Nakakahiya nga po sa driver kasi istorbo po yung biyahe niya. Pagbalik ng driver, bit-bit na niya ang 3 binatilyo, pati ang natangay na bag ng biktima. Nang ma-turn over sa mga pulis sa mga suspect, agad umalis si Mamang Chuper para ituloy ang naantalang pamamasada. Na-recover sa mga kawataan ang kutsilyo. Katwiran ng mga suspect dahil sa sugal, kaya sila ng hold up. Ganda na kayong planela, natalo po sa sugal. Dahil mga menor de edad, sa DSWD na muna diretso ng mga pulis ang 3 binatilyo. Hiling naman ng mga pulis sa gobyerno. Dapat na sa mga babatas natin, dapat amiendahan na yung RA 9344. Ginagamit ng mga sindikato, kaya yung mga bata kasi hindi na nakukulong, dadalhin ng DSWD, tapos makakawalan, ganun ang nangyayari. Ryan Ang, News 5. Isang bagong modo sa pagtutulak ng droga ang nadiskubre ng National Bureau of Investigation o NBI. Mismong sa Ninoy Aquino International Airport, pinadadaan ang illegal na cocaine para i-export. Ang sistema, ginagawa raw na likido ang cocaine para mas mahirap ma-detect. Pero di ito nakalusot. Nakumpiska ng NBI ang mahigit 2 litro ng liquid cocaine na nakalagay pa sa bote ng shampoo. Kinilala ang suspect na si Carmelita Daisy Bustamante na teacher sa Cambodia. Huli rin ang mga kasamahan ni Bustamante na isang Pinay at isang Vietnamese. Inabot ng hating gabi ang mga kongresista sa pagdinig ng articles of impeachment laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Pero mukhang sulit ang puyat at pagod ng mga taga-mayorya dahil tuloy-tuloy na sa Senado ang reklamo nila para mapatalsik nga si Gutierrez. Ang mga eksena sa plenaryo, ikwento mo, Faye Tobias. Maria Merceditas Navarro Gutierrez for the trial class is hereby approved. Yan ang hudyat ng pagtatapos ng higit 8 oras sa debate sa plenaryo kagabi. Hindi nabigo ang mga kaalyado ng palasyo sa Kamara para ma-impeach si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Sobra-sobra sa kinakailangang 95 na boto ang pumabor sa mga reklamo. The results of the voting shows abstention 4, negative 47, affirmative 210. Pero bago makarating sa botohan, dumaan muna sa butas ng karayom ang mayorya. Umpisa pa lang ng sesyon kahapon, may birada na agad ang mga kaalyado ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Before warning the main members
of this House as celebrating mercenaries who would trade their judicious discretion and consensus conviction for Saros and NCAs. Before warning, desecrates democracy in a deliberative assembly. Kindly comment on this record that I gathered so that I can ask you questions, because it shows here that the conviction rate was higher in the last from 2006 to 2010 as compared to from 2000 to 2005. Pero kahit nag-isa, nagbatiga si House Committee on Justice Chairman Neil Tupas Jr. Giit niya, nagkulang talaga si Gutierrez sa pag-aksyon sa mga kasong pinasangkutan ng mag-asawang Gloria at Mike Arroyo. There was express recommendation as to the filing of criminal and administrative charges against specific persons. Sa gitna ng debate, naglaho sa plenaryo si Congresswoman Arroyo. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya para bumoto kontra impeachment. 210 ang pumabor sa impeachment ni Gutierrez, 46 ang kumontra at 4 ang hindi bumoto. Pero sa ikalawang roll call ng boto, humabol pa sa yes votes sina Congressman J.V. Ejercito Estrada na unang nag-no at si Makati Representative Abby Binay na hindi raw nabilang sa unang roll call. Ang ending, naging 212 ang pumabor sa reklamo. This is just a numbers game at hindi naman to cerebral consideration of the issues. Faye Tobias, News 5. Himayin natin kung paano ang naging botohan kagabi. 212 na kongresista nga ang pumabor para iakyat sa Senado ang kaso. Kasama dyan sinabayan muna Congressman Teddy Casino at Nery Colmenares, House Speaker Feliciano Belmonte Jr., lakas Congressman Neftali Gonzales at Amado Bagatsing. Maski ang kilalang kaalyado noon ni GMA at seatmate pa niya kagabi na si Congressman Sergio Apostol ng Leyte pumabor sa impeachment. 46 na kongresista ang hindi pumabor. Nariyan siyempre si dating Pangulo at ngayon Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo. Mga anak niyang sina ang galing party list Congressman Mikey Arroyo, Camarines Sur Congressman Dato Arroyo at ang bilas ni GMA na si Negros Occidental Congressman Iggy Arroyo. Nag-abstain naman sina Cavite Congresswoman Lani Mercado Revilla, Las Piñas Congressman Mark Villar at sina Cagayan Congressman Randolph Ting at Baby Vargas Alfonso. Kahit absent at nagte-training sa Baguio, nakuha naman ni Sarangani Congressman Manny Pacquiao na ihayag ang kanyang boto gamit ang Twitter. At ang boto ng kilalang kaalyado ni Pangulong Aquino, no. Yun nga lang, hindi counted ang kanyang boto dahil hindi naman siya present sa Kamara. Hoy! Makata Super Video! Tataka ba kayo kung ba't ako lumunuta? Kaya mag-alala. Tataka rin ako, hindi ko rin po alam. Ang dami pong video sa aking likuran. Pantanggal ng lungkot sa kahit sino man. Meron din pong kwento na kapupulutan tulad ng sa robot. Inyo pong Suliapan! Mag-exercise itong mga robot sabay sa pagkilos, style at pag-ikot. Pero yung isang now-robot ay merong napulot na laro ang bibe nang siya'y maglibot. Ganiyang dinampot sa trashcan ay sinuot. Dumating ang may-ari ay Diyos ko po lagot. Sa kanya'y tinanong reaksyo'y si Bangot. Have you seen my rubber duck? Hindi niya inamin. I don't know. Para makalusot, subalit na karma nang muling mag-ikot, si Pa ang inabot. Buti nga. I'm okay. I suppose I should. Trivia time muna tayo mga kids! Alam niyo ba na may robot na na-invento para sa mga batang may sakit ng autism? Siya ay si Kaspar, the friendly robot mula sa bansang UK. Kaya pala Kaspar malayo, siguro kung malapit sa near. At siyempre po, kaya niya ngumiti, sumimangot, kumindat at kumaway. Siyempre, ang galing na, di ba? At dahil sa pagiging therapeutic, maigit 300 autistic children na sa Britannia ang kanyang natulungan. Mga kids, huwag niyo pong pagtatawanan ng galaw ng mga robot sapagkat pagdating niyo po ng edad 80, ang inyo pong likod ay
Para na rin robot, lagi na rin pong nakabaluktot. Ito pa rin ating makasa. Nagbibigyan ng informasyon, edukasyon, leksyon, dito lang sa Aksyon! Susunod sa aksyon, LRT at NAIA posibleng habang bumigay kapag niyanig ang Metro Manila ng malakas na lindol, informal settlers pinakaapektado pa rin. Ombudsman Merceditas Gutierrez masama ang loob sa paglusot ng kanyang impeachment sa plenaryo. Magpapakita kaya siya sa Senado? Ratings ng TV5 umariba sa pilot episode ng mga nagbabagang bulaklak kagabi. At show na lupet magkakaroon ng bagong mukha. At paano nga ba ipapaliwanag sa isang bata ang pagsabog sa nuclear plant sa Fukushima, Japan? Ang sagot sa aming pagbabalik. Nakilala na ang Pinay at anak nitong namatay sa magkakambal na lindol at tsunami sa Japan. Magdadalawang linggo na ang nakakaraan. Sa kabila ng trahedya, may ilang kababayan tayo doon na ayaw pa rin umuwi sa Pilipinas. Kung bakit, ikwento mo, Joey Francisco. Isang malungkot na balita mula sa ating embahada dito sa Japan. Inayag na ng mga opisyal natin dito na may mag-inang namatay dahil sa lindol at tsunami noong March 11. Yan ay sina Grace Agnes Opreso Hiruta at ang 12 taong gulang na anak niyang si Maria. Nakita ang labi nila noong March 19, ilang kilometro mula sa orihinal na lugar ng bahay nila sa Iwaki, Fukushima. Natangay ng rumaragas ang tsunami ang bahay ng mag-ina. The Philippine Embassy in Tokyo natukoy na ng asawa ni Grace na si Masahiro Hiron Hiruta ang mga bangkay. Pero wala pa raw pinal na plano kung iuwi pa sila sa Pilipinas. In the Philippine Embassy here in Tokyo would like to condole with the family of Mrs. Hiruta for the unfortunate demise of the wife and the daughter. Hanggang ngayon, mayroon pang 32 kababayan natin ang nawawala mula nang tumama ang trahedya dito sa Japan. Napakalungkot talagang marinig ang mga balita tungkol sa pagkamatay o pagkawala ng ating mga kababayan dito sa Japan. Pero meron pa rin naman mga stories of survival. At maririnig mo yan kapag pumunta ka sa mga shelters tulad dito sa Wesley Center. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinasilip sa media ang center. Maayos ang pasilidad at sagana sa pagkain. May adobo, kanin, saging at may mahablangka pa na panghimagas. Dito tumutuloy ang 27 kababayan natin na nailigtas sa trahedya. Karamihan sa kanila mga welder na nagmula sa Ishinomaki. Ibinakita sa amin ni Hener Gonzaga ang kuha niya sa cellphone habang rumaragasa ang tsunami sa shipyard. Kapuna-puna sa video na imbis na kaligtasan na naiisip, mas nag-aalala pa siya sa kinabukasan ng pamilyang umaasa sa kanya. Lungkot na kinabukasan. Parang magkakauwian na ng Pinas. Darasal na sana buhay talaga. Importante yun eh. At nakalampas ka naman. At nakalampas naman po sa awa ng Diyos. Walang bag niya. Marami sa mga narito sa center ayaw munang umuwi. Lalo na't in demand uli rito ang mga skilled worker para sa pagtatayo ng mga gusali. Mamaya po may darating na isang company. Bali kukuha po sila dun sa first batch kasi 2 batch kami. Kung patawag kami ulit doon, babalik pa rin ho. Kasama pang utang. Kailangan pa magbayad. Ang nasa isipan kasi nila ang oportunidad na kumita para sa mga kaanak nila sa Pilipinas. Nagulat mula sa Japan, Joey Francisco, News 5. Nagluluksa ngayon ang mga kaanak dito sa Pilipinas ng mag-inang Pinay na namatay sa trahedya sa Japan. Ang mas malungkot pa, wala nang tsansang makita nila ang mga biktima bago sila ihimlay. Ikwento mo, Marlene Alcaide. And it looks like the tsunami has engulfed. Nang mapanood ang mga eksena ito sa Fukushima, Japan, may masama ng kutob si Aling Veneranda Opreso. Sa mismong tabing dagat kasi sa Fukushima, nakatira ang kanyang anak na si Agnes, kasamang asawa at anak. Wala na. Nagdasal na lang ako. Tinibayan ko na lang yung loob ko. Nakausap pa raw ng isa pa niyang anak na si Raquel, si Agnes, nang biglang mangyari ang trahedya. Si Raquel ang huling nakausap niya. Kasi alas 12 sila, mamaya na daw wala na. After 5 minutes, wala na. Hindi na nakausap.
nandun na yung tsunami. 13 taong nakabase sa Japan si Agnes. Wala pang 1 taon ng paninirahan doon, nakapag-asawa na siya ng Hapon at nagkaroon sila ng isang anak. Nitong Enero lang umuwi si Agnes sa Pilipinas para magbakasyon kasamang anak na si Maria. Ito na rin pala ang huling pagkikita nila ni Aling Veneranda. Mabait siya, laging tumutulong sa mga kapatid. Unang na-recover ang bangkay ni Maria sa Pampang. Matapos ang 7 araw buhat ang trahedya, natagpuan naman ang katawan ni Agnes. Sa ngayon, inihahanda na ang cremation ng mag-ina. Nagpasya na kasi ang pamilya o presyo na huwag nang ipauwi ang katawan ng mga biktima. Pagdating mo dito, kako, wala tayong pera, buburol ka pa kaya o hindi ka napapasukin dahil may radiation ka, sabi ko. Kaya doon na lang kako, i-criminate na lang. Ipinagpapasalamat na lang nila na buhay pa ang 2 pang kapatid ni Agnes na nasa Tokyo at Iwaki sa Fukushima. Pero hindi pa rin maiwasan ng kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas ang mag-alala para sa kanila. Kung pwede po, sana. Kaso po, kailangan po nila magtrabaho doon. Arlene Alcaide, News 5. Nakausap din ng News 5 ang kapatid ng nasawing Pinay sa Japan na huling nakausap ng biktima. Kwento ni Raquel Kagiyama. Sinubukan pa raw niyang paalalahanan si Grace Agnes sa banta ng tsunami sa kanilang lugar. Pero naputol na ang linya. Kapwa nakabase ang magkapatid sa Japan. Masakit man ang pangyayari, nakahinga na rin daw ng maluwag si Raquel dahil nakita na ang bangkay ng kapatid at kanyang pamangkin. Bukas ikikremate ang mga labi ni Grace at Maria. Pero hindi na ito maiuwi dito sa Pilipinas dahil nasa Japan ang asawa ni Grace. February, parang may premonition na po yung ate ko na if ever na mamatay siya, ayaw daw po niya ng biglaan. Kasi gusto pa niya magpaalam sa mahal niya sa buhay. At kung gusto niya, kung mamamatay din daw siya, gusto niya iuwi yung bangkay niya sa Pilipinas daw. Kaso sa case po niya ngayon, wala po kaming pera, kaya hindi po namin siya maiuwi ng Pilipinas. Bali, hindi namin po maano yung wish niyang may libing sa Pilipinas. Pantay sarado naman ngayon ang pamahalaan ng mga pagkain at produktong galing Japan na pumapasok sa ating bansa. Nakita na rin kasi ng radiation ang ilang pagkain at tubig sa Japan na malapit sa Fukushima Nuclear Plant. Ikwento mo, Erica Tapalya. Pinagbabawal na ng Japan ang pagbebenta at pag-e-export ng ilang pagkain at produkto galing sa Fukushima sa Japan. Ilan sa mga nakitaan na mataas na radiation ang gatas at spinach. Pati tubig mula sa gripo, hindi rin ligtas. Natuklasan din na mas mataas ng 1,600 sa normal ang radiation level, 20 kilometro malapit sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Dahil dito, masusing minomonitor ng Food and Drugs Administration ang mga pagkain galing sa Japan para makasigurong walang kontaminadong produkto ang makakapasok sa ating bansa. These contamination levels are not really very high. Although it's a cause for alarm for us because we are concerned with being exposed to radiation. So we are preparing ourselves for any eventuality. Inatasan na rin ng FDA ang Philippine Nuclear Research Institute o PNRI na suriin yung mga produktong galing sa Japan bago pa nangyari ang trahedya, gaya ng tsaa at ilang brand ng biskwit. Ang magiging resulta nito ang magsisilbing basehan ng FDA kung apektado ng radiation ang mga produktong papasok pa lang ng bansa. In science, you need something that will provide a basis for your baseline, as we say, because later on, if things should get worse, we would like to have a basis for comparing. Para malaman kung positibo sa radiation ng produkto, inilalagay ito sa garapon at saka ipapasok sa machine na ito na kung tawagin ay high purity germanium detector. Dito malalaman ang radiation level sa isang produkto. Determine po natin yung cesium-137. Cesium-137 is a fission byproducts na nanggagaling talaga. Kung contaminated talaga po ito, makikita natin na may cesium-137 siya. Ayon sa PNRI, ang normal na level ng radiation sa pagkain ay 1,000 becquerel per kilogram. Pag lumampas dito, kontaminado ang produkto. The worst kind, which is acute radiation sickness. And that is associated with a high mortality. It could maybe affect your DNA so that in the future, you have a higher risk of cancer, like leukemias. Balak tapusin ng FDA at PNRI ang testing sa mga produkto ngayong linggo. Pero tuloy-tuloy pa rin daw ang pagmamonitor nila sa mga pagkaing nagmumula sa Japan. Erica Tapalya,
News 5. Muling binusisi ng Senado ang kahandaan ng Pilipinas sa malaking sakuna lalo na sa lindol at tsunami. At ang lumabas pang panukala mula sa Senado, kumuha ng mga artista para mapalawak ang kaalaman ng publiko kaugnay dito. Beverly Natividad, ikwento mo. So ibig sabihin, mas malakas pa kaysa Japan. Ang maaring mangyari dito, batay sa pag-aaral ng 2004. Sa pagyanig po. Sa pagyanig. Oho. Mga eksperto na ang nagsabi, maraming istruktura ang maapektuhan sa Metro Manila pa lang kung tumama ang malakas na lindol. Kaya giit ng DPWH, inaayos na nila ang mga tulay para masigurong matibay. Pero ang mga lumang istruktura gaya ng LRT at airport terminals, kailangan ng i-retrofit o ayusin para kayanin ang magnitude 7.2 o mas malakas pang lindol. We are recommending for retrofitting of the areas, the rail tracks between the stations. The earthquake, it can withstand. But however, considering that the terminal is only 28 years old, we hire a consultant to conduct the structural investigation. Dati nang sinabi na kakayanin ng mga gusali natin ng malakas na lindol. Ang problema, hindi raw istriktong napapatupad ang building code sa bansa. Karamihan tuloy sa mga estruktura sa Metro Manila, kompleto nga ang papeles sa City Hall pero hindi naman talaga ligtas sa lindol. Kung titingnan lang natin, maayos yung ating code at ini-implement ng mabuti, not only in the design but also the construction, ay matibay ang ating mga gusali and can withstand at least, and yung intensity 8 kaya niya. Problema rin ang formal settlers sa Metro Manila. Karamihan po ng mga syudad ay meron po tayong general information kung nasaan po itong mga informal settlers, but to enforce or to compel them to comply to the building code is another question, no? Kung sakaling gumalaw pa ang Manila Trench at magdulot ng tsunami, 1 oras lang meron ng mga taga Metro Manila para lumikas. Ito ba ho ay talagang may nakalaan na pondo? Do we have the commitment of everybody that this is an ongoing, urgent priority matter and not simply for a Senate hearing? Sabi ng mga senador, ito na raw ang panahon para turuan ng mga taong maghanda sa malakas na lindol. Kaya suhestyon ni Senador Zubiri, magpatulong na sa mga artista. Beverly Natividad, News 5. Matapos po ang madugong laban sa Myanmar, binigyan ng day off ang Philippine Ascals para makapagpahinga at makapasyal na rin. Mula sa Myanmar, ikwento mo, Chiki Roa Puno. Hindi atleta kundi turista ang mga Ascals kanina nang bisitahin ng Shwedagon Pagoda, ang pinakatanyag na tourist attraction dito sa Yangon, Myanmar. Pagkatapos ng walang patid na biyahe, laro at papalit-palit na panahon, minarapat ni Coach Michael Vice na bigyan ang koponan ng isang well-deserved day off para makapag-relax at makapag-bonding na rin sa mga bagong miyembro ng koponan tulad ni Angel Gerardo Aldeguer na siyang pumalit kay injured star striker Phil Young husband. Bagamat alam ni Angel ang bigat ng kailangang gampanan, anya hindi siya nagpapadala sa pressure dahil kumpiyansa siya sa kanyang kakayahan. Tuwan-tuwa si Coach Vice ay pinakita ng Phil Spanish midfielder sa laban kahapon kontra Myanmar. Sa kabila na sunod-sunod na saves, nasa isip pa rin ni Neil Etheridge ang kaisa-isang bolang nakawala sa kanyang kamay. A well-worked free kick and the ball, unfortunately went under the wall, which no one expected. And I saw the ball late, and to be honest, the ball's gone into the bottom corner of the goal, and I wasn't able to get there. Kaya naman ikinilugod ni Neil ang pagkakataong tanggalin muna ang isip sa laro. Nagpapasalamat din si team captain Ali Borromeo sa pagkakataong mag-recharge, libang at matutunan na rin ang kultura ng mga Burmese. It's great. I think every team needs it. All the players love it, and we relax a bit. Isang panalo na lang ang kailangan ng Ascals para makalahok sa prestigyosong AFC Challenge Cup sa 2012. Sasabak sila bukas ng hapon laban sa Palestine. Mula Yangon, Myanmar, Chiki Roa Puno, News 5. Mukhang matutuloy na ang bakbakang pound-for-pound king Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Pero sa korte nga lang at hindi sa ring. Base sa website ng Fox News, ibinasura ni U.S. District Judge Larry Hicks ang mosyon ni Mayweather para ibasura ang kasong defamation na isinampa ni Pacman noong 2009. Inakusahan ni Mayweather si Pacman na gumagamit ng performance-enhancing drugs dahil tumanggi ito sa blood at urine tests. 14 na araw bago sila magharap sa ring. Itinanggi ni Pacman ang akusasyon. Nahaharap din si Mayweather sa kasong domestic violence at posible siyang makulong ng 34 na taon.
Showbiz action tayo kahit busy na sa pagiging talent manager, sweet mother pa rin daw hanggang ngayon si Annabel Rama. At mag-asawang Jessa Zaragoza at Dingdong Avanzado, muntik ng araw maghiwalay. Ikwento mo, Jeff Fernandez. Nagpa-Thanksgiving Mass si Annabel Rama kasama ang kanyang talents na ngayon ay nasa 34 na. Pero kahit marami sila, wala raw paborito si Annabel sa mga ito. Hindi mo maiwasan yan, mga inggit-inggitan. In-advisean ko sila, huwag muna kayo mamadali, baka hindi nyo pa time. Dumating din si Richard Gutierrez na proud sa kanyang ina dahil sa pag-bloom nito bilang talent manager. Pero mas proud daw siya dahil kahit busy sa karir ang kanyang nanay, hindi pa rin ito nagkukulang sa kanilang magkakapatid. We spend quality time at home. She prepares dinner for us at least twice a week. So meron pa rin naman kahit sobrang hectic na schedule. 10 taon ng kasal sina Jessa Zaragoza at Dingdong Avanzado. Regalo ni Dingdong, isang espesyal na dinner date. Gayunman, inamin ni Jessa na kailan lang ay dumaan silang mag-asawa sa pagsubok na muntik pang mauwi sa hiwalayan. Sabi nga namin, we're stronger than ever and mas mahal pa namin yung isa't isa ngayon. Kumonsulta rin daw sila sa marriage counselor at happy siya sa naging tulong nito sa kanila. Itong mga huling problems namin ni Dingdong sa relationship namin, talagang lumapit kami sa pastor namin, nag-counseling kami, and mas ginawa naming intact yung relationship namin, na meron kaming relationship sa Panginoon. Jeff Fernando, News 5. Lalo pang tumindi ang tensyon sa Yemen matapos tumiwalag sa gobyerno ang ilang general. Sa Bahrain, bahagyang lumuwag ang mga rallyista sa hinihiling nila sa gobyerno. Yan at iba pa sa Action Abroad ni Naomi Dairi. Matapos sa madugong pagbuwag sa mga rallyista noong Biyernes na ikinamatay ng mahigit 50 tao, kumbinsido na ang ilang top generals ng Yemeni military, kailangan nilang makiisa sa mga protesta kontra sa gobyerno. Giit nila, hindi na tama ang paglabag ng mga tropa ni President Ali Abdullah Saleh sa karapatang pantao. Kaya dapat tuldukan na ang mahigit 3 dekada niyang pamumuno. Gayunman, tiniyak ng Defense Minister ng Yemen na kakampi pa rin ng Pangulo ang militar. Tuloy ang pagdadalamhati ng libu-libong Shiites sa pagkamatay ng 4 nilang kasamahan sa protesta sa Pearl Square noong nakaraang linggo. Bitbit nila ang larawan ng mga napatay, pati ang watawat ng kanilang bansa. Bukas naman daw ang mga Shiite na makipag-usap sa gobyerno, pero dapat wala raw mangingialam na taga-ibang bansa. Matapos ang Queensland noong Enero, Sydney naman ang nakakaranas ngayon ng malaondoy na ulan at baha. Nalubog sa tubig ang maraming kalsada at ilang motorista ang na-stranded. Ang ilan, kinailangan pang i-rescue ng helicopter mula sa kanilang sasakyan. Isa ang naiulat na patay sa insidente. Naomi Dairi, News 5. Naman ang pag-atake ng Allied Forces sa Libya. Pero higit 1,000 Pinoy wala pa ring balak umuwi ng Pilipinas kahit nag-last call na ang pamahalaan sa mga gustong lumikas. Ikwento mo, Royces Taget Sibal. Malalakas na pagsabog at walang tigil na putukan ang umalingaw-ngaw sa Tripoli sa ikatlong gabi ng pagsalakay ng Allied Forces sa Libya. Nagkalat sa langit ang mga anti-aircraft tracer habang walang humpay ang pagpapaputok ng mga pro-Gaddafi sa coalition warplanes. Sa kabila ng tumitinding tensyon, ilang Pinoy pa rin ang napiling magpaiwan. Pero higit sa pera, tawag ng tungkulin daw ang nag-udyok sa kanilang magpaiwan sa Libya. Isa na rito si Father Alan Arcebuche. Gustuhin man daw niyang umuwi ng Pilipinas, hindi raw niya magawang talikuran ang mga taong umaasa ngayon sa mga taong simbahang gaya niya. Hindi pa kami makakasama dahil hindi namin maiwan ang simbahan. Dahil ang simbahan dito ay marami ding mga sub-Saharan Africans. Meron kaming 4,000 na Eritreans na pumupunta rito at merong 4,000 din na mga Ethiopians and Somalians. Meron pang mga Nigerians kaya hindi namin maano sa Caritas. Kaya dito lang kami.
Kwento pa ni Father Alan, hindi bababa sa 20 pagsabog ang narinig nila kahapon. At dahil sa peligrosong sitwasyon sa mga kalsada, takot daw ang ilang Pinoy na lumikas, gustuhin man nila. Kaya hindi ganong kadali ngayon yung panawagan na mandatory evacuation dahil gugustuhin man nila, pero ang daanan papunta ng Tripoli ay napakahirap dahil maraming checkpoints, hindi alam kung anong mangyayari doon sa daan. Maraming gustong umuwi pero nandoon sila sa malalayo. Ngayong araw na ang last call ng gobyerno para sa mga lilikas na OFW sa Libya. Pero dahil marami ang mas piniling magpaiwan doon, may mga tao pa rin daw na may iwan sa ating embahada. May pakiusap naman si Father Alan kay Pangulong Aquino. Natatakot din dito mga Pilipino na baka ang ating gobyerno ay magsalita ng suporta doon sa coalition forces at tuloy-tuloy ang mga bombahan. Pero dapat alam nila na ang lahat ng mga shoreline ng mga cities and towns dito ay may mga Pilipino. Royce Snagit, Sibal News 5. Narito ang aksyon weather. Summer na mga kapatid, kaya mararamdaman na ang init ng araw, lalo na sa Metro Manila. Pero bakit nga minsan parang malamig pa rin? Di pa rin kasi nawawala ang wind convergence o ang pagsasama-sama ng mainit at malamig na hangin. Dahil dyan, makakaranas ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao bukas. Punta naman tayo sa Tokyo kung saan uulanin pa rin ang ating mga kapatid. Pero okay to, sabi ng DOH, dahil ligo ang swak na katapat ng radiation. Ingat nga lang at baka magkasipon naman. At wala pa rin dapat ipangamba ang Pilipinas dahil pasilangan pa rin ang bugso ng hangin sa Japan. Punta naman tayo sa Libya. Habang tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan ng puwersa ni Gaddafi at ng iba pang bansa, magiging maaraw doon bukas. Ngayong pa-relax na lang sa Myanmar ang Azkals, tamang-tama to dahil perfect ang weather doon bukas. At yan muna ang action weather. Back to you, Erwin. Handa na raw si Ombudsman Merceditas Gutierrez na harapin ang impeachment trial niya sa Senado. Kasabay nito, muling nagpatutsada ang Ombudsman sa mga kongresistang namulitika raw para ma-impeach siya. Ikwento mo, Trish Roque. Palaban pa rin na humarap sa media si Ombudsman Merceditas Gutierrez kahit pa nagdesisyon na ang Kamara sa impeachment complaint laban sa kanya. Buwelta ng Ombudsman, na politika lang ang botohan ng mga kongresista para ma-impeach siya. I had hoped that members of the House of Representatives would uphold the rule of law by not tolerating or acquiescing to acts that defeat it. Pakiramdam din daw ni Gutierrez, hindi siya binigyan ng due process at ginigipit lang siya ni Justice Committee Chairman Neil Tupas. From the start, I received no fair treatment from the House Justice Committee. More so from its chairman, Representative Neil Tupas Jr., whose father is facing a graft charge filed by my office with the Sandigan Bayan. Hindi naman naitago ng Ombudsman ang sama ng loob sa kinahantungan ng kanyang higit 2 dekadang paninilbihan sa gobyerno. Nakakalungkot sa paglilingkod mo sa gobyerno ng pagkatagal-tagal at iningatan mo naman ang iyong pangalan at nagtrabaho pa naman ng gusto at magkakaroon ng ganitong pagsususpetsya at pag-aakala na wala namang base ay nakakalungkot. Sa kabila nito, handa raw siyang humarap sa impeachment trial sa Senado para ipagtanggol ang kanyang sarili. Kampante siyang inosente siya sa mga bintang at wala siyang ginawang kasalanan. The two complaints are very weak, not based on no evidence that will show that I am guilty of betrayal of public trust. Suportado naman ng mga empleyado ng Ombudsman ang kanilang boss. Nagpaskil sila ng ilang papel na may mensahe ng pagsuporta. Binigyan pa nila ng bulaklak ang Ombudsman. Nasa tabi lang kami ni Ma'am, nasa likod, nasa harap niya, nasa paligid niya kami at sinusuportahan namin siya, pati na rin ng institusyon ang Office of the Ombudsman. Pinaghahandaan na ngayon ng mga abogado ni Gutierrez ang magiging depensa niya sa Senado. Kabilang sa mga volunteer lawyers na magtatanggol kay Gutierrez, sina Attorney Anacleto Diaz at dating Justice Serafin Cuevas. Umaasa naman si Gutierrez na magiging patas ang Senado sa gagawing paglilitis. They will be fair and independent-minded and as I always say, they will just rule on the basis of what they think is proper
legal, right? Trish Roque, News 5. Mahaba ang naging karera sa politika ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Nagtapos si Gutierrez sa Ateneo de Manila University Law School noong 1972. Dito naging kaklase niya si dating First Gentleman Mike Arroyo. Pero sablay ang unang try ni Mercy sa bar exams. Sa Take 2, ganap na naging abogado si Mercy. Mula nang makapasa noong 1983, nagsimula na siyang magsilbi sa gobyerno. Naging legal officer siya ng Philippine Aerospace Development Corporation at ng Philippine Presidential Office. Nanungkulan din siya sa National Economic and Development Authority. 2 beses din niyang pinamunuan ang Justice Department bilang Cabinet Secretary. At noong December 1, 2005, naging kauna-unahang babaeng hepe ng Office of the Ombudsman si Gutierrez. Nangyari ito sa ilalim ng panunungkulan ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Hindi ito ang unang pagkakataong na-impeach ang isang opisyal ng gobyerno. Pero mula 2000, si Ombudsman Merceditas Gutierrez pa lang at dating Pangulong Joseph Estrada ang lumusot sa Kamara ang reklamo. Ikwento mo, Eric Montas. Si Erap ang kauna-unahan at pinakamataas na opisyal na na-impeach noong November 2000. Ang kaso niya, graft and corruption, pagtanggap ng suhol habang nasa pwesto, at betrayal of public trust. Pero noong January 16, 2001, naudlot ang impeachment trial ni Erap sa Senado. Hinarang ng mga kaalyado niya ang pagbubukas ng key evidence sa kaso, ang second envelope. Nauwi ito sa walkout ng prosekusyon sa paglilitis at sa walkout ng masa na ang ending ay EDSA 2. Napatalsik si Erap nang hindi natatapos ang paglilitis. Naging pangulo ang kanyang bise, si Gloria Macapagal Arroyo. 6 na taon matapos ang impeachment trial, hinatulan ng guilty ng Sandigan Bayan si Estrada sa kasong plunder. Pero noong October 25, 2007, inauswelto siya ng Pangulong pumalit sa kanyang silya. November 2001, sinampahan din ng impeachment complaint ang isa ring ombudsman na si Aniano Desierto dahil sa pagtanggap umano ng suhol kapalit sa pagdribol sa isang kaso. Pero January 2002, isinampa ang pangalawang impeachment complaint laban kay Desierto dahil sa nangyaring hocus-pocus umano sa 5.3 billion peso tax credit scam. Ang dalawang reklamo na-dismiss sa Kongreso. Retirado na ngayon si Desierto. August 2002, sinampahan ng NAMFREL ng impeachment complaint si dating COMELEC Commissioner Luz Viminda Tangcangco. Sabi ng NAMFREL, palpak na nga ang ginawang paghawak ni Tangcangco sa planong automated elections noong 2001. Overpriced pa ang kontrata para sa voters registration system. Pero dinismiss ito ng House Justice Committee noong October 2002. October 2003, si Chief Justice Hilario Davide naman ang humarap sa impeachment complaint. Questionable raw ang ginawang disbursements ni Davide sa Judiciary Development Fund. Umabot sa Korte Suprema ang usapin at noong November 2003, sinabi ng SC na unconstitutional ang impeachment complaint kay Davide. Si dating Pangulong Gloria Arroyo, 4 na beses sinampahan ng impeachment complaint. Noong 2005 dahil sa Hello Garcia scandal. 2006 dahil sa umano'y pagtanggap ng payola mula sa sugal, abuse of authority, paglabag sa karapatang pantao at political killings. 2007 dahil naman sa kontrobersyal na NBN-ZTE deal. At noong 2008 para naman sa pinagsama-samang 7 reklamo laban sa kanya. Lahat yan shoot sa basura ng Kamara. At matapos ang 9 na taong panunungkulan, naging congresswoman pa ang dating Pangulo. Eric Montas, News 5. Sa puntong ito, makakasama natin ang ating resident legal advisor na si Attorney Mel Santamaria. Magandang gabi po, Attorney Mel. Magandang gabi, Erwin. Yes, sir. Ngayong nasa kamay na ng Senado ang kaso, ano po ang inaasahan nating mga susunod na hakbang? Magbabalangka sila ng kanilang alatuntunin o procedure sa impeachment trial na ito. Pagkatapos susumpa sila bilang maestrado at patatawag na nila ang sinasakdal at ng sasakdal. Bibigyan nila ng pagkakataon magkaroon ng opening statement yung mga abogado ng mga partido. Tapos ang unang maghahain ng ebidensya ay yung nagsasakdal. Susunod ang sinasakdal at magkakaroon ng closing statement at pagkatapos ang paghahatol na ang susunod. Alright. Pwede po bang magpatuloy ang isang nasasakdal tulad po ni Ombudsman Gutierrez habang dinidinig itong impeachment? Wala namang batas, Erwin, na magpapatigil sa kanya na patuloy ang kanyang trabaho.
kaya pwede niya pang magpatuloy sa kanyang trabaho. Pero kaya nga dapat tignan natin ang mga alituntunin na gagawin ng Senado. Kung ang Senado ay merong requirement na hindi dapat siya muna magtrabaho kasi he might influence the evidence kasi anday mga ebidensyang nahandun sa ombudsman ngayon, pwedeng gawin ito. Kaya depende yan sa requirements ng Senado, pero sa batas ngayon, wala talaga makakapagpigil sa kanyang patuloy ang kanyang itrabaho. Kung sakali pong mag-resign na lamang si Ombudsman Gutierrez, itutuloy pa rin ba itong... Magandang tanong yan, no? Sa ating saligang batas, hindi malinaw kung itutuloy pa ang impeachment trial kung nag-resign. Pero kung compare natin ito sa ginagawa sa Estados Unidos, kung saan binase natin ang ating impeachment concepts, no? Dapat ituloy ito. Kasi dalawang hatol dyan. Una, ang pagtatanggal sa posisyon at ang pangalawa, ang pagbabawal na magkaroon pa ng ibang posisyon sa ilalim ng gobyerno. Ang justification na dapat umusad kahit ang resign ay yung pangalawang hatol kasi dapat masigurado na hindi na siya magkakaroon pa ng posisyon sa gobyerno. Ang pinakadahilan po ng impeachment ito, attorney, ay sinasabi nilang betrayal of public trust ng Kongreso. Pero paano po nalaman ng mga mambabatas natin na may betrayal of public trust nga, ibig sabihin yung tiwala ng sambayanan, gayong wala naman pong tahimik po ang taong bayan, wala pong mga kilos protesta, wala pong people power. Paano nangyari yun? Yan yung tinatawag na participatory democracy. Ano? Ang mga kinatawan natin, sila ang boses ng sambayanan. Kaya nga nung nagbotohan para dito sa impeachment na to, overwhelming, 212. So yan ang batayan ng boses ng mga tao. Alright. Paano naman po, sir? Wala na po bang tinatawag dito na motion for reconsideration? Hindi na ba pwedeng mag-file ng motion for reconsideration si Gutierrez sa Kongreso? Sa mababang kapulungan? Opo. Pwede na, pero siguro ang sabi niya, tuloy-tuloy na ito kasi malamang hindi rin naman ma-reverse to ng mababang kapulungan. Kasi wala rin naman siyang ebidensyang pinresenta. Kung natatandaan natin, ang sabi niya pa nga, quote-unquote, moro-moro lang yon. Kaya doon na siya, nagdedepende lang siya sa gagawin ng Senado ngayon. Hindi niya po ba pwedeng iakyat ito sa kataas-taasang hukuman? For example, dito sa Supreme Court ay sa Senado ay lulusot din itong impeachment na ito. Pwede ho ba siyang tumakbo at humingi ng tulong sa Korte Suprema? Kung ang tanong ay pwede naman. Ang Supreme Court ay may karapatan na determinahin kung meron o walang naganap na grave abuse of discretion sa mga ginagawa ng mga sangay ng gobyerno kamukha ng legislative department. Pero yung grave abuse of discretion, napakataas niya. Ang ibig sabihin niyan, kapritsyo, oppressive at walang base ang mga hatol. Kaya malabo-labo yan. Panghuling katanungan na lamang, Attorney Mel, paano naman kung may darating na panahon na isang government official ay ma-appoint sa isang posisyon, presidente o kaya ombudsman? Ang mangyayari ngayon, mahina itong taong ito. Sa example na lamang ay Pangulo. Kunwari, yung Kongreso ay oposisyon, ang Senado ay oposisyon. Nagkaroon ng impeachment, di talo kagad yung Pangulo. Ano ang pwedeng gawin ng isang nasasakdal dyan o nai-impeach sa Kongreso o Senado? Paano niya protektahan ang sarili niya? In the case of Gutierrez, sabihin natin, isang araw ngayon, may magiging ombudsman tayo na talagang magtatrabaho, na talagang kakasuhan ng mga tiwaling mga mambabatas natin at pag-iinitan siya rito. Paano niya ipagtatanggol ang sarili niya? At saan siya tatakbo? Yun nga yung sinasabi mo, kung wala na siyang kakampi, paano niyang pagtatanggol ang sarili niya? Talagang constitutional crisis. Pero dito natin nakikita ang three great powers of government, no? Three great branches of government: executive, legislative, and judiciary. Dapat sila mag-coordination. May respect sila dapat sa isa't isa at dapat malawak ang mga paningin nila. Otherwise, wala talagang mangyayari sa ating bansa. Erwin. Alright, maraming salamat sa iyo, Attorney Mel Santamaria. Samantala, sa ibang balita, pwede nang makakuha ng SSS benefits ang mga naulilang pamilya ng 10 trabahador na namatay sa aksidente sa ginagawang Eaton Building sa Makati. Nabayaran na raw ng kumpanyang Arlo Aluminum ang mga utang nito sa mga trabahador sa SSS. Noong Enero, bumigay ang gondola na sinasakyan ng mga trabahador kaya sila nahulog at namatay. Kasama sa mga matatanggap ng mga pamilya ang 20,000 pisong funeral benefit at 10,000 pisong employees compensation. Good news pa rin po, nag-rollback naman ang presyo ng gasolina ngayong araw. Piso kada litro ang binawi ng Shell at Chevron sa gasolina.
Kahapon, una nang nag-rollback ang Sea Oil, Uni Oil, Flying V at Eastern Petroleum sa presyo ng kanilang gasolina. Pero ang bad news, itinaas naman ng Shell at Chevron ang presyo ng diesel ng 60 centimos kada litro, habang tumaas ng 50 centimos kada litro naman ang presyo ng kerosene. Nagprotesta ang mga militanteng grupo na overpriced pa rin ang gasolina ng 23 pesos. Pero sabi ng DOE, imposible ito dahil mas mataas pa nga ang rollback kesa kalkulasyon nila. Isang paglilinaw lang po sa naunang report, take one daw si Attorney Gutierrez sa bar at schoolmate lang daw sila sa Ateneo ni Attorney Mike Arroyo. Showbiz action ulit tayo. Tumabo ng maraming viewers ang unang palabas ng mga nagbabagang bulaklak sa TV5 kagabi. Ikwento mo, MJ Marford. Hataw talaga ang pag-arangkada ng TV5 sa ratings. Sa pala ng AGB Nielsen, pumalo sa 19.4 ang audience share ng inyong kapatid network kasabay ng pilot episode ng pinakabagong drama serye na mga nagbabagang bulaklak kagabi. Well, malaking bagay yung 19.4 na audience share ng mga nagbabagang bulaklak kasi that means that ang dumami yung number of viewers that are watching us. And this is considering na we're going into medyo later ng prime time. Patunay lang daw ito na parami na ng parami ang mga naeengganyo sa mga dekalidad na shows ng Happy Network. Pinipili na tayo ng tao that the people who are watching are starting to really tune in to TV5. Asahang magiging mas kulat kalog ang makatindig balahibong show ng TV5 na lupit. Simula sa susunod na buwan, makakasama na natin dito ang gwapong host DJ na si Casey Montero at ang nag-iisa nating si Laila Chicadora. Para kay Casey, swerte siya dahil kasing kulit niya ang kanyang bagong partner. It's going to be exciting for me. I'm excited to work with her and she's already texted me. She let me know she's super excited to work with me. Di ba? Bukod sa malupit na videos, may bago mga pakuluri ng lupet na siguradong papatok sa mga kapatid. Mas makulit, parang no holds barred, walang inhibitions. Basta siguro go lang ng go. Malakas ang trip namin pareho. Alam mo, para kami pareho sabog. Sige, go lang. MJ Marfori, News 5. Eto mga kapatid, may tanong po ako sa inyo. Paano nyo ipapaliwanag sa anak nyo ang nangyari sa nuclear plant sa Fukushima? Ang hirap, di ba? May naisip na creative na paraan ang isang artist sa Japan. Ito po ang sabi niya, parang bata raw na nadudumi ang nuclear plant sa Fukushima. Pinipigilan daw niya kasi marami raw ang mawiwindang pag nagkataon. Pero nung di na siya makatiis, hayan, sumingaw. Buti na lang, hangin lang ang lumabas. Pero dahil masakit pa rin daw ang tiyan niya, kailangan gamutin na agad. At ang gamot, pagpapalamig. Halos 1 million views na ang nakukuha ng videong ito sa YouTube. Naman, diba? Galing, ang cute. Believe ako. At mas madaling maintindihan ng bata. Oo. Kahit yung FB natin, naintindihan niya. Oo, kasi di ba ang daming Nuggets na kaagad. They find it complicated eh. Parang ano ba talaga yung nangyayari? So, ayan. Alright. Ay, Sean, maraming salamat pala sa mani mo. Oo. Ang laki ng mani mo. Sarap ba? Oo, sarap. Asan? Ang lalaki, oh. Ano ba ito? Imported o local? Ha? Imported yan. Imported? Galing yan sa nanay niya. Galing sa mami ko. Hi, mom. Manuyo-nuyo eh, oo. Hindi galing sa Pilipinas, maliliit pa, tsaka masama-sa. Anyway. Ano nangyari? Walang laman. Ay, yung mali mo. Oh, yan. At yan, ang isang oras sa mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit sa balita, aksyon. Susunod na po sa Action TV ang andar ng mga balita at dito sa TV5, willing-willing na.